Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Duda Los Reyes, ang inyong kaibigan dito sa Tinig ng Pag-asa. Magsama-sama po tayong muli sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa ating tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Happy Sabbath everyone! Araw na naman po ng pahinga at magbigay po tayo ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon for He is good and faithful. Bago po tayo magsimula, nais ko pong mag-share ng isang quotation from Morgan Harper Nichols. Ang sabi po dito, if you want peace about where you're headed, you won't get there by worrying. You'll get there by trusting, knowing that God will lead you right where you need to be. Napakaganda po nito. Wala po tayong mararating kapag po tayo ay nababahala. Bagkus tayo po ay patuloy po tayong magtiwala sa ating Panginoon at He will lead us. Ang sabi po dito, right where you need to be. Ayan, patuloy po tayo. Kami po ay namimigay pa rin ng mga aklat at aralin sa Biblia. Kaya naman kung nais pong makakuha, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating toll-free number, dial lamang po ang 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. At para naman po sa ating Facebook page, maaari po kayo magpadala ng inyong mga pagbati at komento. Magtungo lamang po sa facebook.com/AWR Luzon, Philippines o magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Kung nagnanais naman po kayong makakuha ng ating readily available na Bible Study Guide, maaari po kayo magtungo sa bibleschools.com/Central Luzon. Para sa ating tinig ng kalusugan, makakasama pa rin po natin ang isang registered nutritionist dietitian ng Adventist Medical Center. Walang iba kundi si Ma'am Michelle B. Sala sa pagtalakay sa paksang Kiss of the Sun. At sa pag-aaral naman po ng salita ng Diyos ay makakasama pa rin po natin ang ating outgoing president ng North Philippine Union Conference. Walang iba kundi si Pastor Romy Mangiliman sa pagtalakay sa paksang Ask from the Lord. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Michelle para sa bahaging tinig ng kalusugan. Isang maligaya at masayang pagbati po muli sa ating mga kaibigan at mga kapatid. Kamusta po kayo? Wini-welcome ko po muli kayo dito po sa ating programa, Tinig ng Pag-asa. Ito po ay handog sa atin ng Adventist World Radio. Napakagandang talakayan po muli ang ating ibibigay ngayong araw na ito. Alam niyo po, naririnig po natin yung salitang sun-kissed. Paano nga po ba na ang ating araw ay humahalik sa atin? Hindi po ba ito ay palaisipan din sa atin? Yes po, posible pong humalik sa atin yung ating araw sa pamamagitan po sa kanyang pagsikat. Ayan po, pagdampi sa ating mga balat. Gaano nga po ba kaimportante ito pong araw o yung sikat ng araw sa ating kalusugan? Bakit natin naririnig na dapat tayo ay nagpapaaraw? At ano po yung mga benepisyo na pwede nating makuha sa pagpapaaraw po natin? Papansin po natin, no, yung mga sanggol, pinapaarawan natin. At anong oras nga po ba, gaano katagal tayo dapat magpaaraw? Yan po yung ating malalaman ngayong araw po na ito. Ilang sandali lamang po kaya kayo po ay tumutok. Alam niyo po, yung ating mga halaman, may tinatawag po tayo sa biology na photosynthesis. Ito po yung sinasabing proseso na kung saan kailangan ng araw para po yung ating mga halaman tumubo, magbunga at mabuhay. No? Kung papaano na tayo ay kinakain natin yung mga bunga nito, ay ganun din naman na source nito yung ating araw, yung haring araw. Ganun na lamang din kaimportansya ang araw sa ating buhay, yung ating pagpapaaraw po.
Alam niyo po, ang araw ay isang produkto na kung saan nagbibigay ng himala o miracle product nga po natin. Alam niyo, ang araw, ito po ay nakatulong sa patay ng mga bakterya. Ayan po, isang na po yan, trivia. Kaya po pag tayo ay nagsasampay, ayan, mas prefer po natin sa labas para mamatay talaga yung mga bakterya. At alam niyo po, dapat yung tahanan natin, buksan natin yung ating mga bintana para makapasok po yung sinag ng araw. Mas malaki po yung chance na mas marami pong mga bakterya ang mamatay. Ayan po, kesa naman dun sa isang kwarto, sa isang bahay, tahanan na halos talagang hindi naaarawan, kadiliman lamang po talaga, o talagang yung ginagawang artificial lang yung ating paggamit ng mga ilaw. So gusto po natin natural na sikat ng araw. It protects against pneumonia. May mga pag-aaral po na talagang nung mga panahon na sila ay nagkaroon ng pneumonia, ng mga sakit, ay nung sila ay nagpa-araw, malaking pagbabago o pag-improve ng kanilang kalusugan. Nakatulong din po ito sa paglaban ng tuberculosis. Ayan din po, nakatulong ito sa pagdagdag na ating mga buhay. Yung mga hormones sa ating katawan, ganun din po kung gusto nyo ng mas magandang mga balat, basta sapat lamang po yung tama o yung oras ng pagpapaaraw po natin. At the same time, makakatulong po ito para makaiwas tayo sa pagkakaroon ng iba't ibang klase ng mga cancer. Ayan po. Kapag tayo po ay nagpapaaraw, nakatulong din po ito bilang isang immune booster. Pag tayo po pala ay nagkakasakit, no, nang humihina yung ating resistensya, maaari din po pala tayong magpaaraw para tayo ay mas gumaling, mabilis ang paggaling, makarecover. Ang araw po ay nagsisilbing immune booster. Sabi po sa pag-aaral sa Georgetown University, they have found, nakita po nila na yung sunlight, pag ito po ay na-acquire po natin, nakapagpaaraw po tayo, na-activate po nito yung mga immune cells na tinatawag po natin. Ito yung mga immune cells, ito yung binubuo ng ating immune system, yung ating resistensya. Kaya, at the same time, nakakatulong dito sa pagtaas ng movement, pagkilos, paggalaw ng mga trabaho nitong immune cells o yung T cells na tinatawag. Para po kung saan may infection, ay dali-dali po silang pumupunta, ay ginagawa nila yung kanilang role, yung kanilang function para mas mabilis yung paggaling at paggamot sa ating katawan. Yun po yung ginagawa ng sunlight. At the same time, nabanggit ko kanina, sinisynchronize niya po yung hormones. Yung natural sunlight po natin, meron po tayo kasing sa pagtulog po natin, yung body clock, no, na tinatawag, para po tayo ay mas maganda yung pagtulog. At the same time, yung pagpapaaraw po natin ay nakakatulong. Yung natural sunlight po natin, it boosts, no, nakakapagpa-boost po ng melatonin sa ating katawan, yung production, yung paggawa po ng katawan. Kaya, ang ganda yung pagtulog po natin, mahimbing po, at the same time, yung ating mood, masaya po tayo, mas malaki ang tsansa. Kaya, pansin nyo, sa pag tayo ay nag-ehersisyo, masarap po na kasabay nito ay nakapagpaaraw tayo. Yun po yung ideal talaga. Ayan po. So, meron tayong tinatawag na circadian rhythm. Kapag mas tayo ay nakapagparaw sa isang araw, sa buong maghapon, may pagkakataon tayo tanggap tayo ng sikat ng araw, mas malaki ang tsansa, maganda po yung pagtulog natin. Kumpara sa mga taong hindi naaarawan, meron po tayong mga kilalang ganito, no, na panggabi, yung kanilang duty, yung kanilang trabaho, at talagang paglabas nila, ay nagpapahinga na lang. Kumbaga, yung pagtulog nila ay nangyayari sa umaga, kaya hindi na sila nasisikatan ng araw. Pansin po natin yung epekto nito. Sa kanila sila ay mas irritable, mas nakaramdam ng fatigue o pagkapagod. So sabi po dito, yung sunlight, it raises po, pinapataas po yung production sa ating katawan ng tinatawag na serotonin. Yung serotonin po, ito po ay parang may analgesic effect. Kaya pansin natin pag tayo nakapagpaaraw, masaya yung pakiramdam natin, yung mood natin bilang nagbabago. Parang nagbibigay siya ng pag-asa sa atin. So yun po yung maganda nating tandaan. At alam niyo po ba, yung serotonin levels, maganda po yung mas ma-create o magawa ng ating katawan dahil nakatulong po ito sa depression, yung pagkapagod, minsan nahihilo tayo, yung irritability, yung irritable. Baka pala yung inyong kapitbahay kaya siya napaka-irritable, maaring hindi lang pala nakakapagpaaraw. O yung pagpapaaraw ay malaking tulong din po talaga.
chronic pain. Minsan, hirap tayo mag-concentrate. Ayan po, arthritis at iba pa. At alam niyo po, sa ibang bansa, lalong higit sa Antarctica, North Pole, ito po yung mga bansa na talagang hirap makaranas ng sikat ng araw. Alam niyo po, sila po ay mas prone magkaroon ng depression dahil po hindi po sila nasisikatan ng araw, at may mga pag-aaral na sinubukan talaga nila magkaroon ng at least artificial na sunlight, pero syempre iba pa rin po yung natural na light. So kita niyo po natin yung epekto ng pagpapaaraw sa ating katawan. At alam niyo po ba, yung pagpapaaraw po natin ay lagi natin na-associate sa sinatawag nating vitamin D. Tama po yan. Pero yung araw mismo, hindi po yung nagbibigay ng vitamin D. Kundi yung ating katawan ay mayroon na itong vitamin D. May kinecreate po ito ng ating katawan. At the same time, yung iba ay source dahil sa mga kinakain po natin. Pero kailangan ng araw para po ito ay maging active o aktibo, ma-activate po yung ating vitamin D sa katawan. So, nagkakaroon po ng proseso hanggang magamit po ito ng ating katawan. Yung ating vitamin D, kasama po yan ni calcium para mas mapatibay yung ating mga buto. Kaya, pag tayo ay hindi nakapagpaaraw, napakadaming komplikasyon sa ating mga buto tayo nararanasan. Ayan po, so sabi po dito, low vitamin D levels and kids. Ano po nangyayari? Sila po ay mas prone magkaroon ng respiratory infection, and type 1 diabetes at mahihinang mga buto. Ayun, kung kayo ay familiar o narinig nyo na po yung kondisyon na rickets, ito po ay kondisyon o sakit sa mga kabataan na kung saan bumabaluktot yung kanilang mga legs, yung kanilang paa, yung mga kanilang hita dahil po sa kulangan ng vitamin D sa kanilang katawan. So, yun po, pwedeng mag-cause, mas lumalim po yung komplikasyon na pwedeng magkaroon ng respiratory infections at yung tinatawag nating influenza. Okay po? So, gaano nga po ba karami yung vitamin D na kailangan po natin? The minimum recommended amount of daily sunlight, depende po yun sa kulay ng inyong mga balat. Dahil tayo dito sa Pilipinas, tayo ay medyo kayumanggi at yung iba talaga medyo mas dark pa. Ayan po. So, medyo maaari po tayong magbilad sa araw ng 15 minuto hanggang 20 minuto to 20 minutes. And wala pong masyadong recommended maximum, pero meron tayong duration na kung kailan lang tayo dapat na nagpapaaraw. At yun po ay between 10, hindi po tayo susobra sa 10 a.m. to 3 to 4 p.m. Okay po? Kung nakikita po natin yung pagsikat ng araw sa ating katawan, kung ito po ay paslant, no, hindi po diretso sa ating katawan, ito po ay safe pa. Okay? Ayan po, sana po ay inyo pong na-take note ito. So, hindi rin po tayo susobra kasi pwede pong mangyari. Ano pong pwede mangyari? Alam po natin yung cancer na pwede po nangyari. Lalong higit sa mga mapuputi po yung kulay po ng kanilang mga balat. Sila po yung mas prone. So, papaano yung guidelines? Meron po tayong mga tips para tayo ay ligtas, malusog, yung tayo pagpapaaraw po natin. So, una, kailangan nating intindihin yung tolerance natin sa araw. Minsan kasi po, kahit na 9 a.m. pa lamang po ng umaga, medyo masakit na, ma-half day na sa ating balat. So, gusto din na po natin yan i-consider. So, mas maganda, agahan pa po natin. Okay? So, para sa mga tao na talagang yung mapuputi, yung fair skin, mas maganda po na i-reduce po natin ng 5 minutes po yung exposure po natin sa araw. Kahit anong parte po lang po ng ating katawan, hindi kailangan buo, ay malaking tulong na po ito. Kung talagang hindi maiwasan o mahirap tayo, no? Minsan busy kasi tayo. So, pwede po natin i-consider yon. So, para sa mga kayumanggi at darker pa, 10 to 15 minutes per day. So, yung up to 30 minutes lang po, yun po yung pinaka-realistic goal. Not too much po yung ating pagpapaaraw. Okay po? So, sabi po dito, yung iba, nagsusupplements po ng vitamin D para kasi hindi po sapat na nanggagaling lang sa pagpapaaraw. Talagang walang pagkakataon na nakakapagpaaraw. Pero tandaan po natin, getting too much of vitamin D, sobra naman po ng vitamin D, no? Nagpapaaraw na tayo, tapos nagkakaroon pa po tayo ng supplementation, ay delikado din po dahil pwede po ito
magbigay ng komplikasyon lalong higit sa ating bato, yung ating kidney, no? Na pwedeng mag-produce po ng kidney stone sa ating organs at pwedeng magkaroon ng damage pagkasira ng ating mismong bato at kahit na po yung ating mga puso. So, ingat pa rin po tayo. Ayan. So, approximately 35%, 35% ay nagkakaroon ng cancer associated po sa kakulangan ng vitamin D. Kaya dapat sapat po yung vitamin D na nakukuha po natin. Ayan po. So, sabi po dito, a well-known researcher has said that the power of having high levels, mataas po ng level ng vitamin D in the blood to prevent cancer is greater than the power of cigarette smoking to cause cancer. So kung tayo pala ay nagpapaaraw, mas malaki ang porsyento, ang tsansa na tayo ay makaiwas sa mga cancer kesa po kapag tayo ay nag-smoke o naninigarilyo na makapag-cause ng cancer. So mas maganda, baguhin po natin yung ating pananaw, no? Magpaaraw po tayo. Be under the sun. Dun po tayo magpaaraw sa ilalim ng araw. Okay po, to maintain proper vitamin D levels po, an adult with light skin needs about 10 minutes of sunlight to bare skin and daily without sunscreen. Kasi ngayon marami ng mga tinatawag nating sunblock, yung mga sunscreen. So okay din pong gamitin lalong higit kung matagal yung exposure natin sa sunlight, like maliligo tayo sa beach o talagang yung iba nagsa-sunbathing. So mas magandang gumamit po, mas safe pong gumamit ng mga ito. Okay? So, ang tandaan po natin from 10 a.m. to 4 p.m. Ayan, wag po tayong magpasunog, yung magpa-burn na tinatawag po natin dahil yun nga po, yung skin cancer, yung malignant melanoma, yan po, marami lalong higit sa ibang bansa, yung mga Americans, sila po yung mas prone dito. Ayan po, sabi po dito, open up your houses to the sunshine each morning. It will improve your health and lift your spirits. So kung papaano na yung araw nagbibigay sa atin ng mas magandang, nag-uplift sa atin ng magandang mood, ay ganun din po natin bigyang pansin yung paggamit natin yung ating mga bintana, buksan po natin, i-uplift po natin yung ating mood, i-uplift po natin yung ating tahanan na nakatulong po ito sa pagpatay ng mga bakterya at ganun na lamang yung i-maximize po natin. At alam niyo po ba, kung kayo ay minsan may mga panahon na hindi po natin nakikita yung sikat ng araw, pero tandaan po natin na maging makulimliman o talagang hindi natin visible na nakikita yung araw, mayroon pa rin po yung UV rays na tinatawag. Kaya mas maganda, lumabas pa rin po tayo, at least pumunta po tayo sa kung saan hindi tayo nakaharangan, na pwedeng maging direct po tayo na nasisikatan na araw, bagaman hindi po natin nakikita mismo yung sikat ng araw. So, yun po, tandaan po natin na ang araw po ay binigay na regalo din sa ating Panginoon. Gamitin po natin, isa po itong natural remedy. So, nawa kayo po ay maraming natutunan ngayong araw na ito sa ating paksa, at abangan po natin ang susunod o kasunod po ng ating paksang ito. Mas tatalakayin pa po natin. Yan lamang po at maraming salamat. Maraming salamat po, Ma'am Michelle, mga kaibigan. Napakahalaga po ng sunlight. Ayan, nakaka-uplift po ito ng ating mga moods. And marami rin pong mga sakit ang kahit papano ay natutulungan itong gumaling. And it also kills bacteria. Napakahalaga po na tayo magpaaraw. Kahit 15 to 20 minutes lang po, between 6 to 9 siguro, no? Tayo magpaaraw tayo ay magpaaraw para hindi ganun kasakit sa ating mga balat. Ayan, kung kayo po ay may mga katanungan tungkol sa ating napag-aralan, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating toll-free number, i-dial lamang po ang 1-800-132-20197.
1-800-132-20196. At para naman po sa ating Facebook page, maaari po kayo magtungo sa facebook.com/AWR Luzon, Philippines o magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Kung nagnanais naman po kayo makakuha ng ating readily available na Bible Study Guide, maaari po kayo magtungo sa bibleschools.com/Central Luzon. Mga kaibigan, sa bahaging ito, tayo po muna ay makakarinig ng isang tanging bilang. Susundan kita, O Jesus, anumang kahinatnan. Saan man ikaw humayo, susundan kita, Jesus. Susundan kita, O Jesus, dugo mo'y ibinuhos. Itakwil ka man ng lahat, susundan kita, Jesus. Ako man ay pighatiin at labis na tuksohin. Noon ay ika'y tinukso, kaya nga susunod din. Bagaman ako'y akayin sa kadalamhatian, ikaw ay dinalamhati, ako ay susunod din. Susundan kita, O Jesus, dugo mo'y binuhos. Itakwil ka man ng lahat, susundan kita, Jesus. Susundan kita, O Jesus, dugo mo'y binuhos. Itakwil ka man ng lahat, susundan kita, Jesus. Susundan kita, O Jesus. Maraming salamat po sa napakagandang awitin. Tayo po ay dumako na sa ating pag-aaral sa Biblia. Ang atin pong paksa ngayong umaga ay Asked from the Lord. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing, napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral, subalit bago ito, ay nais kong banggitin muli ang aking paanyaya, ang aking paghingi ng tulong sa inyo upang marami ang makinabang sa ating pag-aaral na ito. Kung kayo ay nakasumpong ng biyaya sa ating Panginoon at nakakatulong sa inyong buhay na bilang anak ng Diyos, mari bang ating ibahagi sa iba? Invite natin sila na sila ay makinig din sa ating pag-aaral salita ng Diyos. At ngayon, ang ating bibigyan ng pansin ay ang isang karakter sa Bible, ang pangalan niya ay si Samuel. Kaibigan, ang Diyos ay tumutugon sa mataimtim na panalangin ng kanyang mga anak. Ang Diyos ay nagbibigay ng pagpapala
sa kanyang anak na lumalapit sa kanya. Si Ana, na asawa ni Elkana, na ang mga magulang ni Samuel, ay humingi si Ana ng anak sa Diyos. Hindi siya nagkakaroon ng anak. At nung panahon na yon, na kapag ka ang isang babae ay walang anak, para bagang siya'y isinumpa. Kaya nga, pagka ikaw ay maraming anak, ikaw ay maraming pagpapala sa Diyos. At si Elkana ay meron siyang 2 asawa, bagamat ang wika ng Biblia mas mahal ni Elkana si Ana, pero si Penea na kanyang isang asawa ay may anak at binubuli ni Penina si Ana. Kaya nga ang babaeng ito ay matayimtim na nanalangin sa Diyos at siya ay nagkaroon ng pangako sa Panginoon kung siya ay pagpapalain ng ating Panginoon. At ang wika ng ating Biblia sa aklat ng 1 Samuel, narito ang isang pangako ng babaeng ito na kapag siya ay pinagkalooban ng Diyos ng isang anak na lalaki, kanyang ipagkakaloob sa Diyos ang kanyang anak. At noong ang babaeng ito ay natupad ang kanyang kahilingan sa Panginoon, ang wika nga sa versikulo 20, versikulo 1, sa takdang panahon si Ana ay naglihi at nanganak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Samuel sapagkat sinabi niya, hiningi ko siya sa Panginoon. Ang Diyos ay tumutugon sa panalangin ng kanyang mga anak. Gay na lamang ang panalangin ng kanyang ina at ang Diyos ay tumugon sa kanyang panalangin. At sapagkat ang Diyos ay dininig ang kanyang panalangin, ang wika nga sa versikulo 22, ngunit si Ana ay hindi naglakbay sapagkat sinabi niya sa kanyang asawa, sa sandaling ang batay mahiwalay sa pagsuso, ay dadalhin ko siya upang siya'y humarap sa Panginoon at manatili roon magpakailan man. Kaya nga, ang wika sa versikulo 24 ng kapitulo 1, ng kanyang mahiwalay na siya sa pagsuso, kanyang isinama siya na may 3 guyang lalaki at 1 epang harina at alak sa 1 sidlang balat, at kanyang dinala siya sa bahay ng Panginoon sa Silo at ang anak ay bata pa. 25 at 26. Pagkatapos ay kaniyang pinatay ang guyang lalaki at dinala ang bata kay Eli. Sinabi niya, O Panginoon ko, habang ikaw ay buhay, aking Panginoon, ako ang babaeng nakatayo noon sa iyong harapan na dumadalangin sa Panginoon. 27. Dahil sa batang ito ako ay nanalangin at ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ang aking kahilingan na idinulog sa kanya. Kaya't ipinapahiram ko siya sa Panginoon habang siya'y nabubuhay, siya ay ipapahiram ko sa Panginoon at doon ay sumamba siya sa Panginoon. Kaibigan, ang isang matayimtim na panalangin at pagkatapos ngayon sinunod ang isang pangako sa Diyos, ito ay nangyari ngayon sa buhay ni Ana at gayon din kay Samuel. Sapagkat hiningi ng Diyos ang batang ito sa Panginoon at kanyang ibinigay sa Panginoon. At dahil ngayon, ang babaeng ito ay tapat sa kanyang pangako sa ating Panginoon, ang sabi sa 2:21, dinalaw ng Panginoon si Ana na siya'y naglihi at nagkaanak ng 3 lalaki at 2 babae, at ang batang si Samuel ay lumaki sa harap ng Panginoon. Kaya kapag kayong isang tao ay nangako sa Diyos sa kanyang panalangin sa Kanya at pagkatapos ngayon siya ay nagtapat sa kanyang panata sa Diyos
ang Diyos ay bibigyan siya ng gantimpala na katulad na nangyari kay Ana. Kaibigan, itong si Samuel, batay sa kanyang karanasan, qualities at saka achievements, siya ay isang saserdote o pari, siya ay isang propeta, siya ay isang mandirigma, isang hukom, isang edukador, siya ang founder ng prophetic order at gayon din rebuilder of nation. Kaya nga, ang lalaking ito na lingkod ng ating Panginoon, siya ay nanguna sa bansang Israel sa panahon ng mga judges at siya ang pinakahuling hukom sa bansang Israel. Kailan nagsimula ngayon ang sinasabing pinakatungkulin ni Samuel samantalang siya ngayon ay nasa bahay ng ating Panginoon? Iniwan siya ng kanyang ina at siya ay dinadalaw. Palaging dinadalaw siya. Pero ang sabi ng ating Biblia, ayon sa mga pag-aaral, ang wika, ang batang ito ay nagsimula siyang naging propeta at lingkod ng Diyos sa edad na 12 anyos. Ang wika sa 3:1, ang batang si Samuel ay naglingkod sa Panginoon sa harap ni Eli at ang salita ng Panginoon ay bihira noong mga araw niyon, hindi madalas ang pangitain. Nang panahong iyon, si Eli na ang paningin ay nagsimula ng lumabo kaya't siya'y hindi makakita, ay nakahiga sa kanyang silid. Ang ilawan ng Panginoon ay hindi pa namamatay. Kung ating pagpapatuloy sa versikulo 3 at hanggang sa versikulo 18, ang wika, ang ilawan ng Panginoon ay hindi pa namamatay at si Samuel ay nakahiga sa loob ng templo ng Panginoon na kinaroroonan ng kaba ng Diyos at tumawag ang Panginoon, Samuel, Samuel. At kanyang sinabi, narito ako. Siya'y tumakbo kay Eli at sinabi, narito ako sapagkat tinawag mo ako. At kanyang sinabi, hindi ako tumatawag, mahiga kang uli. Siya'y umalis at nahiga. Muling tumawag ang Panginoon, Samuel. Bumangon si Samuel at naparoon kay Eli at sinabi, narito ako sapagkat ako'y tinawag mo. Siya'y sumagot, hindi ako tumawag. Anak ko, mahiga ka uli. Hindi pa nakikilala ni Samuel ang Panginoon at ang salita ng Panginoon ay hindi pa nahayag sa kanya. Sa ikatlong pagkakataon, ito ang sabi ng Biblia, sa ikatlong pagkakataon ay muling tinawag ng Panginoon si Samuel at siya'y bumangon at naparoon kay Eli at sinabi, narito ako sapagkat ako'y iyong tinawag. At nalaman ni Eli na tinatawag ng Panginoon ang bata. Kaya't sinabi ni Eli kay Samuel, humayo ka, mahiga ka, at kung tatawagin ka niya, ay iyong sasabihin, magsalita ka, Panginoon. Sapagkat naririnig ang ng iyong lingkod, kaya't humayo si Samuel at nahiga sa kanyang lugar. At ang Panginoon ay dumating at tumayo at tumawag na gaya ng una, Samuel, Samuel. Na magkagayoy sinabi ni Samuel, magsalita ka sapagkat nakikinig ang iyong lingkod. Sinabi ng Panginoon kay Samuel, tingnan mo, malapit na akong gumawa ng isang bagay sa Israel na magpapaantig sa dalawang tainga ng bawat nakikinig. Sa araw na iyon ay aking tutuparin laban kay Eli ang lahat ng aking sinabi tungkol sa kanyang sambahayan mula sa pasimula hanggang sa wakas. Kaibigan, ang nangyari ngayon sa mga anak ni Eli, bagamat si Eli ay isang saserdote o pari ng bansang Israel, ay gumawa ng kalapastanganan sa Panginoon ang kanyang mga anak. At ang sabi pa nga sa versikulo 13, sapagkat sinabi ko sa kanya na malapit ko nang parusahan ang kanyang sambahayan, magpakailanman dahil sa kasamaan ng kanyang nalaman, sapagkat ang kanyang mga anak ay lumapastangan sa Diyos
at sila'y hindi niya sinaway. Kaibigan, dapat ang mga magulang kapag ang mga anak ay gumagawa ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ang pagsaway ay dapat gawin ng mga magulang. Subalit ang lingkod ng Diyos na ito na si Eli ay hindi ginawa ang gayon, at sila ngayon ay gumagawa ng masama sa paningin ng ating Panginoon. Sa 14, kaya't ako'y sumampa sa sambahayan ni Eli na ang kasamaan ng sambahayan ni Eli ay hindi mapapawi ng alay o handog magpakailanman. Nahiga si Samuel hanggat sa kinaumagahan, at pagkatapos ay binuksan niya ang mga pintuan ng bahay ng Panginoon. Takot si Samuel na sabihin kay Eli ang pangitain. Subalit tinawag ni Eli si Samuel at sinabi, Samuel, anak ko. At kanyang sinabi, narito ako. Kanyang itinanong, ano ang sinabi niya sa iyo? Nakikiusap ako sa iyo na huwag mong ilihim sa akin. Gawin ng Diyos sa iyo, at higit pa kung ililihim mo sa akin ang anumang bagay sa lahat ng kanyang sinabi sa iyo. Kaya't isinaysay sa kanya ni Samuel ang lahat ng bagay at hindi naglihim ng anuman sa kanya. At ang wika pa, kung ating pagpapatuloy, at kanyang sinabi ang Panginoon nga iyon, gawin niya ang inaakala niyang mabuti para sa kanya. Lumaki si Samuel at ang Panginoon ay kasama niya at hindi pinahintulutan ang alinman sa kanyang mga salita ay malalaglag sa lupa. At sa versikulo 20 ng Kapitulo 3, ang wika, ang bansang Israel ay kinilala ang pamumuno ni Samuel. Nalalaman ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Berseba na si Samuel ay itinatag bilang isang propeta ng Panginoon. Nagpakitang muli ang Panginoon sa Silo sapagkat ipinakilala ng Panginoon ang kanyang sarili kay Samuel sa Silo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Kaya nga, dahilan sa tinawag ng Panginoon si Samuel at nanirahan siya sa templo at sinunod ng kanyang ina ang sinasabing kanyang pangako, ngayon kinilala ng bayan ng Diyos na si Samuel ay isang lingkod niya at isang propeta kumakatawan sa ating Panginoon. At sapagkat ang pangyayaring ito ay matanda na si Eli at ang kanyang mga anak naman ay gumagawa ng hindi ayon sa salita ng ating Panginoon at kinilala ng bansang Israel ang pangunguna ng lingkod ng Diyos, at noong nabalitaan ngayon ni Eli na ang kanyang mga anak na dalawa ay namatay at pagkatapos ang wika ng ating Biblia na nabihag ang kabanang tipan, ay nahulog si Eli sa kanyang kinaroonan ng upuan at pagkatapos ang wika ng Biblia, siya'y namatay. At kung bakit ang bayan ng Diyos ay nasakop ng mga Pilisteo ay sapagkat ang bayan ng Diyos ay gumagawa ng kasalanan. At ang utos ng ating Panginoon na una, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. At yung pangalawa na utos na huwag kang gagawa ng larawan na inanyuan. Ito ngayon ang naging kasalanan ng bayan ng Diyos, kung bakit ang sinasabing kabanang tipan ay napunta sa kamay ng mga Pilisteo. Nagapi ang bansang Israel sa kanilang pakikipaglaban sapagkat ang bayan ng Diyos ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Nakatulad ni Baal, ni Astaroth, ito yung naging Diyos ng mga ibang mga Israelita na anupat sila ay gumagawa ng kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Kaibigan, nais ng Diyos, siya lamang ang ating sambahin. Huwag tayong gagawa ng mga larawan at inanyuan upang ating sambahin. Ang sabi ng iba, hindi naman naming sinasamba.
naglarawan lang ng ating Panginoon na napunta sa langit. Pero kung hindi sinasamba at hindi pinaglilingkuran, kung sila yung ating ginagawa na paglagay ng damit at gayon din ang sinasabing nililinis sila ay hindi paglilingkod o hindi pagsamba. Kaya nga, ang nais ng Diyos, siya lamang ang ating sambahin, kaibigan. Kaya nga, ang bansang Israel sapagkat sila'y umihiwalay sa turo ng ating Diyos, sila ngayon ay napunta ngayon sa kamay ng kanilang mga kalaban. At ngayon si Samuel ay ganap ng lingkod ng ating Panginoon. Kinilala ng bayan ng Diyos ang kanyang ngayong pangunguna. Ano ang nangyari? Ayon sa Kapitulo 7, ano ang sabi ng ating Biblia? Sa versikulo 3, ating ito'y pasimulan. Nagsalita si Samuel sa buong sambahayan ng Israel, kung kayo'y manunumbalik sa Panginoon ng inyong buong puso, ay inyong ang alisin ang ibang mga Diyos at ang mga astarot na nasa inyo. Tuon ninyo ang inyong mga puso sa Panginoon, at sa Kanya lamang kayo maglilingkod, at ililigtas niya kayo sa kamay ng mga Pilisteo. Napakasimpleng bagay. Subalit marahil sa iba ito ay napakabigat. Nanupat ang sinasabi ng lingkod ng Diyos, alisin ang inyong mga Diyos-Diyosan. Tangi lamang ang Diyos sa langit ang ating paglilingkuran. Versikulo 4, kaya't inalis ng mga anak ni Israel ang mga Baal at ang mga Astarot, at ang Panginoon lamang ang kanilang pinaglingkuran. Versikulo 5. Sinabi ni Samuel, tipunin ninyo ang buong Israel sa Mispa at idalangin ko kayo sa Panginoon. Kaibigan, nakita ngayon ni Samuel na kung papaano marahil sinabi ng kanyang ina, anak, ikaw ay aking dinalangin sa Diyos at ang Diyos ay tumugon sa aking panalangin at ang aking panata ay aking sinunod. Anak, napakahalaga ang panalangin sa Panginoon. At dito ngayon ay nakita ni Samuel na napakahalaga ang panalangin sa Diyos. Sapagkat ang sinabi ni Samuel, tipunin ninyo ang buong Israel sa Mispa at idadalangin ko kayo sa Panginoon. Kaya't sila'y nagtipon-tipon sa Mispa, umigib ng tubig, ibinuhos sa harap ng Panginoon at nag-ayuno ng araw na iyon. Sinabi nila roon, kami ay nagkasala laban sa Panginoon. Narito na ngayon na pagkatapos ngayon na sinasabi na idalangin mo kami, ang bansang Israel ngayon ay kanyang kinilala ang kanilang pagkakamali. At ang sabi, kami ay nagkasala laban sa Panginoon at naghukom si Samuel sa mga anak ni Israel sa Mispa. At pagkatapos sa versikulo 8, sinabi ng mga anak ni Israel kay Samuel, huwag kang tumigil ng pagsamo para sa atin sa Panginoon nating Diyos upang iligtas niya tayo sa kamay ng mga Pilisteo. Kumuha si Samuel ng isang korderong pasuhin at inihandog bilang buong handog na sinusunog sa Panginoon. Dumaing si Samuel sa Panginoon para sa Israel at ang Panginoon ay sumagot sa kanya. Kaya nga, ang Diyos ay sinagot ang panalangin. Ito yung kailangan natin, kaibigan, na ang Diyos ay tumutugon sa panalangin ng kanyang mga anak. At ang wika, samantalang si Samuel ay naghahandog ng handog na sinusunog, lumapit ang mga Pilisteo upang lumusob sa Israel, ngunit ang Panginoon ay nagpakulog ng isang malakas na kulog ng araw na iyon sa mga Pilisteo at nilito sila. Sila'y nabuwal sa harap ng Panginoon. Tandaan natin, kaibigan, yung sinabi ng ating Panginoon sa mga bersikulo o mga talata sa banal na kasulatan, ang Diyos ang siyang makikipaglaban para sa kanyang mga anak. Kaya ang wika, sila'y nabuwal, ang tinutukoy ang mga Pilisteo sa harap ng Israel. At ang wika sa 13,
Kaya't nagapi ang mga Pilisteo at hindi na muling pumasok sa nasakupan ng Israel. Ang kamay ng Panginoon ay laban sa Pilisteo sa lahat na mga araw ni Samuel. Kaibigan, ito yung kailangan natin, isang matayimtim na panalangin. Pero kinakailangan nating ikumpisal ang ating mga pagsalansang sa Diyos, kilalanin natin ang ating ngayong pagkakamali sapagkat kailangan ito sa ating pagkisisi. At ngayon sa paglilingkod na ngayon ni Samuel, makikita natin ang kanyang integridad. Ang sabi sa 12:13 hanggang 4, ito ang sabi ng Biblia. Narito ako, sumasaksi kayo laban sa akin sa harap ng Panginoon at sa harap ng kanyang binuhusan na langis. Kaninong baka ang kinuha ko o kaninong asno ang kinuha ko? O sino ang aking dinaya, sino ang aking inapi, o kaninong kamay ako kumuha ng suhol upang bulagin niyon ang aking mga mata. Sumaksi kayo laban sa akin at aking isosoli sa inyo. Kanilang sinabi, hindi ka nandaya sa amin, ni inapi kami, ni tumanggap man ng anuman sa kamay ng sinuman. Kaibigan, narito ngayon ang lingkod ng ating Diyos na sa kanyang paglilingkod ay merong integridad. Hindi siya mahilig sa suhol, kaya ayaw niya yun. Ayaw niya yung inaapi ang isang tao. Kaibigan, napakatapat ng ating Panginoon. Kaya ang sabi sa ating Biblia sa 12:23, bukod dito sa ganang akin, huwag nawang mangyari sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon sa paghinto ng panalangin para sa inyo, kundi ituturo ko sa inyo ang mabuti at matuwid na daan. Kaibigan, ito yung sinasabi ng ating Biblia na anupat merong integridad ang kanyang namumuno o ang kanyang lingkod at pagkatapos ang ating lakas, ang ating kapangyarihan na nanggagaling sa Diyos, ito ay nangyayari sapagkat merong matayimtim na panalangin. Iyong isipin, kaibigan, sa iyong pagbulay-bulay tungkol sa ating napag-aralan, ang katapatan ng Diyos. Kaibigan, ang Diyos ay tapat. Napakatapat ng Diyos sa kanyang mga pangako sa kanyang mga anak. Tapat ba tayo sa ating pangako sa Panginoon? Meron ka bang pangako na hindi natupad? At ang Diyos ay naantay ka na tuparin mo ang iyong pangako, kaibigan. Napakahinam at napakabuti na yung ating pangako sa Diyos ay ating tutuparin upang tayo ay kanyang pagpapalain. Kaibigan, kung tayo ay umalis sa harapan ng Panginoon, tumalikod sa Diyos, tayo ay magbalik loob sa Kanya. Nais kong basahin ang sinasabi sa Pilipos 4:6 at 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, tayo ay manalangin. O dakilang Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Nanupat ang inyong mga anak na dumadalangin ng matahimtim sa inyong banal na harapan. Kayo po ay tumutugon. Napakatapat po niyo, O Diyos. Magtapat nawa kami na bilang inyong mga anak sa aming mga pangako, sa aming paglilingkod, magtapat nawa kami sa aming Diyos. Pagpalain ng aking kaibigan, pagpalain po ang kanyang buong sambahayan. Marami pong salamat sa inyong pagtugon sa aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating Panginoon.
Maraming salamat po, Pastor Romy. Mga kaibigan, nawa po ay naging inspirasyon ito at naging munting aral sa bawat isa sa atin na napakahalaga na magkaroon tayo ng integrity sa ating mga buhay katulad ng ating Panginoon. Tayo po ay magtapat sa Kanya at kung ano man po yung ipinangako natin sa ating Panginoon, make sure, siguraduhin po natin na tayo ay maging tapat o tuparin po natin ito. Integrity. Kung kayo po ay may mga katanungan tungkol sa ating napag-aralan, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777 o kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating toll-free number, dahil lamang po ang 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. At para naman po sa ating Facebook page, maaari po kayo magtungo sa facebook.com/AWR Luzon, Philippines o magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Once again, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at nawa po kayo po ay pinagpapala sa bawat mensahe na ating napapakinggan dito lamang sa ating programang Tinig ng Pag-asa na hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa ating pansamantalang paghiwa-hiwalay, baunin po natin ang mga salita ng ating Panginoon sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Happy Sabbath po sa inyong lahat. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin. Sa buhay mo ngayon, ikaw ay magsikap na pumasok sa landas na pinapangarap. Ngunit iyong pagkaisipin na kung ikaw ba'y handang salubungin siya, gusto ni Jesus ay makasama ka. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Umanda ka, umanda na, umandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Kay sarap manahan doon sa langit na bayan. Tuwa at kasiyahan ang mapagpakinggan. Walang mararanasan na mga kapighatian. Doon sa Ama ang buhay na walang hanggan. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Umanda ka, umanda na, umandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Panahon malapit na ang pagdating niya. Umanda ka, umanda na,
mandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat, lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ikaw, ako, tayong lahat, lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Walang mawawaglit kahit isa. Aanhin mo man ang yaman ng mundo, lilipas lamang ang lahat ng mga ito. Ngunit mayroong kayamanan hindi kumukupas. Siya'y si Jesus na walang katulad. Si Jesus ang tanging yamang totoo. Siya'y higit pa sa kayamanan ng mundo. Wala ka nang hahanapin sa kaniya kung ika'y lubos na magtiwala. Isuko mo sa Kanya ang buhay mo nang maramdaman ang pag-ibig niya sa'yo. Dati-rati ika'y naguguluhan, ngunit ngayon si Jesus na ang iyong kayamanan. Si Jesus ang tanging yamang totoo. Siya'y higit pa sa kayamanan ng mundo. Wala ka nang hahanapin sa Kaniya kung ika'y lubos na magtiwala. Si Jesus ang tanging yamang totoo. Siya'y higit pa sa kayamanan ng mundo. Wala ka nang hahanapin sa Kaniya kung ika'y lubos na magtiwala. Kung ika'y lubos na magtiwala.
every hour of every day, someone, somewhere is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week.